Mate ka. Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 9 na minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Mate ka. Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2010. Mate ka. Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Deleno, na nag-iimbita po sa inyo na sana'y samahan nyo ako sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7, dito lamang po sa ating himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. At syempre, gaya ng dati, bumabati po tayo ng magandang gabi sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast dito sa Pilipinas. At syempre sa ating mga kapatid at suki dyan po sa ibayong dagat, lalo na sa Western Hemisphere. Lalo na po kay Engineer Arthur Bioy, nasasamahan po tayo maya-maya sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono. Magandang umaga po sa inyo dyan. Mate ka. Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, araw na naman po ng Huwebes, ito po ang ating segment. O gaya nga po na sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw po ng Huwebes, ang ating pong magiging titulo ng ating segment ngayong araw po ng Huwebes simula ngayon ay mababago na po dahil syempre kailangan din po natin mag-evolve, lalo na bago na po ang Pangulo ng ating bansa. Mula po sa titulong Exit Super Highway from Poverty, simula po sa araw na ito po'y tatawagin na nating Gates to Prosperity. Ayan po na po, isang sa Tagalog ay pintuan para sa kaunlaran. Ayan, Gates to Prosperity. Yan po ang magiging titulo ng ating segment ngayon. At syempre, kapiling pa rin natin po dito sa ating programa ang grupo po ng Americans for a Better Philippines. At syempre, ang kanilang spokesman na naroon po ngayon sa Estados Unidos, walang iba kundi si Engineer Arthur Bioy, na maya-maya lamang po ay tatawag upang sa ganoon ay makasama po natin siya sa ating programa. At syempre, patuloy pa rin po ang kanilang advokasya na kung saan ay pagtukoy pa rin po sa mga pangunahing problema ng ating bansa at syempre ang mga pangunahing solusyon sa mga natukoy na problema. At syempre, gaya nga po nung nakarang araw ng Huwebes, punong-puno po ng pag-asa ang Americans for a Better Philippines sa bagong administrasyon na naway magawa na po ang mga kinakailangang mga gawin upang sa ganoon ay makaahon na sa kahirapan ang ating bansang Pilipinas. Sa pagpapatuloy po ng ating programa dito po sa bagong titulo ng ating pang-Huwebes na edisyon ng ating programang Mate. Ang bagong titulo po natin ay Gates to Prosperity. Ayan po na po, ito po ay isang tanda ng pag-evolve ng ating programang Exit Super Highway from Poverty. At syempre, tamang-tama, narito na po sa ating kabilang linya ang spokesperson po ng Americans for a Better Philippines. Walang iba kung hindi si Engineer Arthur Bioy from States. Engineer, magandang gabi po sa inyo dito at syempre magandang umaga dyan sa inyo. Good evening. Pwede mo ilakas pa yung volume mo dyan para marinig kita. Okay, medyo ilakas daw ulit. Okay, okay na? Engineer? Yan. Okay. Okay, Engineer, okay na ba? Engineer? Kulang pa konti. Okay, eto, okay na. Lakas mo pa konti. Lakas pa ba? Okay, medyo ano na tayo? Over. Yan na. Okay na, okay. Okay na. Okay. Okay, good evening po sa inyo, Engineer. Actually 3 o'clock na madaling araw dito. Oo. Los Angeles. So lahat pala ay tulog na dyan, maliban sa'yo. Marami pa rin gising dito. Ito yung sinasabi na the city that never sleeps. Oh, okay. At kaya pala gising na gising ka rin, Engineer. Okay, siyempre, kahapon po ay tsak namang napanood mo through internet, di ba, Engineer? Yung naging panunumpa ni President-elect Noynoy Aquino. At siyempre, marami po siyang ipinahayag
sa kanyang naging inaugural speech noong araw po ng Miyerkules dito, no, kahapon, ano? At syempre, bago ko po pumunta tayo sa talagang topic natin, ay siguro hingan muna natin ng reaksyon ang Americans for a Better Philippines kung ano ba ang kanilang nakikita o inaasahan doon sa naging inaugural speech ni President Noynoy Aquino. Well, believe siya at very sincere siya at gusto niya talagang solving lahat ng problema. Pero sa mga expert, hindi kaya ng isang tao o kahit lahat ng kanyang kabinete at yung kanilang mga tauhan, gusto nilang sundin yung gusto niya. Hindi rin makakaya kasi hindi naman ganun kasimple ang mga problema. Ang importante talaga mabago yung constitution para lumakas ang NBI dyan. Kasi actually ang secret sa maraming pag-enforce ng corruption powerful na NBI. Dito yung FBI. Kung sila lang na executive saka yung kanyang mga kabinete, kahit na paano namin isipin, hindi talaga kaya. Nakakasayang naman na maging tawag nilang yung hindi matuloy yung kanyang mga plano, although sincero siya. Hindi kasi mangyari kung hindi nandun yung sapat na numero ng mag-enforce ng kanyang kagustuhan. Kung hindi lakasan ng NBI, wala talaga. Hindi pwede talaga. So, kasi dito nga, maski na malaki na ang FBI, meron pa rin mga corruption na lumalabas. Kaya lang, nabubuo. So, ibig mo pa rin ipahiwatig ngayon ng Americans for a Better Philippines sa pamamagitan mo, engineer, na talagang it all boils down to charter change. Oo. Kasi yung maraming problema dyan, dahil sa mali yung structure ng constitution. Kaya yung sa mga bata, kailangan talaga ma-enforce yung bigyan yung ng mga bata, yung protection sa mga kamalian. Tapos yung problema sa South, hanggang walang right to bear arms ang mga tao, time has shown again and again na lagi sasabihin ng military, protect you. Tuwing may mangyayari, huli na yung dating nila. Pero kung meron armas yung mga tao, hindi na sana nangyari yun. Yung nangyayari ngayon na pagtaas ng presyo sa South Diversion Road, hindi rin sana mangyayari yun dahil hindi papayagan ng gobyerno sana mangyari yun dahil sa meron sa Constitution na parang bawal yung bill, operate, and transport. Bill, operate, and transfer. Kasi na agad yun eh. Alam na kaagad ng Constitution na magiging problema ng tao yun. Example lang yan ng mga mangyayari kung hindi baguhin yung Constitution.